Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3476 hanggang 3480. Pagkaalis ni Moyang at Aaron, si Xiao Guan ay parang nawawalang kaluluwa na nakaupo sa sofa. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-igting sa isip, sa wakas ay makakapag-relax na siya. Para kay Xiao Guan, ito ay tulad ng pagbabawas ng mabigat na kargada. Tay, bakit ka natatakot kay Moyang? Ito ang ating teritoryo. Tanong ni Xiao Fo kay Xiao Guan na may pagdududa. Kinawayan ni Xiao Guan ang kanyang kamay at sinabing, sa tingin mo ba natatakot ako kay Moyang? Ano pa, si Xiao Fu ay mas nalilito, hindi natatakot kay Moyang, kung bakit may ganoong pagtatanghal. Yung batang yon ang kinatatakutan ko. Paliwanag ni Xiao Guan. Para sa, bakit? Hindi maintindihan ni Xiao Fo kung ano ang dapat katakutin ng isang bata. Alam mo Kirky, sabi ni Xiao Guan. Tumanggaw si Xiao Fu at sinabing, ang matandang ayaw mong i-provoke ko. Naalala ko sinabi mo na hindi simple ang pagkakakilanlan niya, at napakalakas ng kanyang husay. Sinabi rin niya na ang mga kawatan ng aming pamilya ay hindi ang matanda, mga kalaban. Oo. Lagi akong kinikilig kay Yushie sa pagkakakilanlan ng matanda, pero alam mo, lumuhad si Kirky sa harap ng bata ngayon. Sinabi ni Xiao Guan na may mapait na ngiti, natakot siyang manggulo ng mga tao, ngunit luluhod para sa isang bata. Ngayon iisipin ang tungkol kay Xiao Guan na nakakaramdam ng nakakatawa, kahit na may isang uri ng hindi kapani-pani walang pakiramdam, ngunit ito rin ay nagpapakita lamang na ang pagkakakilanlan ng Aaron ay mas hindi simple. Hindi. Nagpakita ng pagtataka si Xiao Fu. Paano magiging karapat-dapat ang isang bata sa pagluhod ni Kok? Nakikita ko sa aking mga mata, maaari bang magkaroon ng anumang pekeng, kaya binabalaan kita, bago bukas, dapat kang humingi ng tawad kay Liu Fang, kung hindi, natatakot akong matapos ang aking pamilya Xiao, ayaw mong manirahan, ang kalye, pagtawanan ng mga kaibigang iyon. Sabi ni Xiao Guan, para kay Xiao Fu, na mahal ang mukha, ang ganitong sitwasyon ay natural na ayaw niyang makita. Kahit na iniisip lang niya ito, walang kahihiyan ang nararamdaman ni Xiao Fu. Kung ikukumpara sa kung ano ang mayroon siya ngayon, si Liu Fang ay isang babae lamang, halatang hindi gaanong mahalaga. Dad, alam ko na ang gagawin. Sabi ni Xiao Fu. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Xiao Fu. Talagang gusto niyang paluhod si Kechi nang walang Aaron. Kinaumagahan, maagang nagising si Xiao Fu, na unang pagkakataon para sa kanya, isang night owl. At pagkatapos bumangon, lumabas si Xiao Fu bago siya makapag-almusal. Nag-aalala siya na mawalan siya ng oras upang makilala si Liu Fang. Pagdating niya sa ibaba ng bahay ni Liu Fang, pamilyar si Xiao Fu dito. Hinarang niya si Liu Fang dito ng higit sa isang beses. Ngayon ay iniisip niya na napakaraming enerhiya ang naz-ayang niya para kay Liu Fang, ngunit wala siyang kalamangan, at ngayon ay kailangan niyang sumuko at humingi ng tawad kay Liu Fang. Si Xiao Fu ay halos hindi kumbinsido. Gayunpaman, sa pag-iisip na maaaring siya ay isang pulubi sa kalye o kahit na pinagtatawanan ng kanyang mga dating kaibigan, nakatago lamang si Xiao Fu sa kanyang puso. Si Liu Fang, na magtatrabaho ng maaga sa umaga, ay lumabas sa ibaba. Kapag nakita niya si Xiao Fu, ang kanyang magandang kalooban ay agad na nasisira. Hindi ito ang unang pagkakataon na nablock si Xiao Fu dito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Xiao Fu ng napakaaga. Dad,
nandito na naman si Xiaofu. Sabi ni Liu Fang sa kanyang ama. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Liu Yanjun. Kahit na ang pamilyang Liu ay may tiyak na kasikatan sa Tungyang County, at ang kanilang katayuan sa lipunan ay hindi mababa, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan nila. Sa harap ng pagkahumaling kay Xiaofu, walang kinalaman si Liu Yanjun sa takot na masaktan si Xiaofu. Gayunpaman, bilang isang ama, hindi hinihiling ni Liu Yanjun si Liu Fang na sumang-ayon kay Xiaofu. Kung tutusin, alam niya kung anong klaseng tao si Xiaofu. Ang hayaang magkasama sina Liu Fang at Xiaofu ay itulak si Liu Fang sa dagat ng apoy. Napabuntong hininga si Liu Yanjun, hindi talaga alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, lumapit si Xiaofu. Naiinip na sinabi ni Liu Fang, "Xiaofu, hindi kita makakasama, maaari mo bang ihinto ang panggigipit sa akin?" "I'm sorry." Ibinaba ni Xiaofu ang kanyang ulo at taos-pusong sinabi. Natigilan si Liu Fang. Liu Yanjun ay nalilito. Itong Xiaofu, hindi dapat umiinom ng gamot, paano pa magsusorry? "Ikaw, anong ginagawa mo?" Liu Fang isang mukha gulat nang sabihin. "I'll apologize to you. Simula ngayon, hindi na kita iistorbahin. Please rest assured," sabi ni Xiaofu. Parang panaginip si Liu Fang. Humingi ng paumanhin si Xiaofu sa kanya at hindi na siya guluhin pa. Mabuting balita ito, ngunit si Liu Fang ay may napaka-hindi tunay na pakiramdam. Nang umalis si Xiaofu, ang mag-ama ay nasa iisang lugar pa rin, na may blankong ekspresyon. "Anak, anong nangyayari?" tanong ni Liu Yanjun kay Liu Fang. Sino si Xiaofu? Siya ay isang sikat na dominanteng anak. Kahit na isuko niya ang pagtugis kay Liu Fang, hindi siya maaaring humingi ng tawad. Walang kamalay-malay na umiling si Liu Fang at sinabing, "Hindi ko alam." Tungyang County, mayroon bang mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Xiao, kaya siya pumunta para humingi ng tawad sa iyo? Hulaan ni Liu Yanjun. Sa simula ay hindi alam ni Liu Fang kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga salita ni Liu Yanjun ay nagpapaalala sa kanya. Yung lalaking tumulong sa sarili niya kahapon. Pero isa lang siyang estranghero. Paano niya haharapin si Xiaofu? Anong problema? Tingnan kung ano ang tila iniisip ni Liu Fang. Nagtatakang nagtanong si Liu Yanjun, "Tatay, may isang lalaki kahapon, ngunit siya ay isang estranghero lamang," sabi ni Liu Fang. Mukhang nag-iisip si Liu Yanjun. Kung ito ang sinabi ni Liu Fang, ito ay isang tagalabas, na higit na nagpapakita na ang pagkakakilanlan ng tagalabas ay kamangha-mangha. Kung hindi, imposibleng maging malambot ang puso ni Xiaofu. Pagkatapos ng lahat, ang county ng Tungyang ay ang tahanan ng pamilya Xiao. Alam mo ba kung sino siya? Ano ang gusto niyang gawin? Tanong ni Liu Yanjun, "Hindi ko alam. Kahapon, pumunta siya sa cram school at sinabing dinadala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa kursong pagpapayo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari," sinabi ni Liu Fang. Sa opinyon ni Liu Yanjun, ito tiyak na hindi kasing simple ng kursong konsultasyon, alam na alam niya na ang kanyang anak na babae ay talagang kaakit-akit sa mga lalaki, at ang layunin ng kabilang partido ay hindi simple, ngunit hindi si Liu Yanjun ang nangahas na manghula sa gusto niya talunin ang pamilya Xiao. "Tatay, malambot ba talaga ang pamilya Xiao?" Hindi ka panipaniwala pa rin ang pakiramdam ni Liu Fang at nagtanong kay Liu Yanjun, "Natatakot akong si Xiao Guan ay nauna na sa bagay na ito. Kung hindi ito malulutas, hihilingin kay Xiaofu na humingi ng tawad." Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, si Xiao Guan ang may pananagutan sa mga problema ni Xiaofu, sabi ni Liu Yanjun. Huminga ng malalim si Liu Fang, kumbaga, ang pagkakakilanlan ng taong iyon ay talagang kakilakilabot, at si Liu Fang ay may intuition na nakikita pa rin niya siya. "Siguro, ngayon, anak, natatakot akong makita mo. Mag-ingat ka. Mas mahirap siyang pakitunguhan kaysa sa pamilyang Xiao." Naiintindihan ni Liu Fang ang katotohanan ng mga salita ni Liu Yanjun, ngunit kumpara kay Xiaofu, ang pakiramdam ng panganib na dala ni Mo Yang ay hindi gaanong kalakas. Kahit si Liu Fang ay nakakaramdam ng seguridad mula kay Mo Yang, kaya hindi niya masyadong tinatanggihan si Mo Yang. At kung hindi pa lumapit si Mo Yang, paano tatalikuran ni Xiaofu ang pagkakasalubong nito sa kanya? Ito ay isang magandang bagay para kay Liu Fang. Sa hotel, tumingin si Mo Yang kay Aaron na may malungkot na mukha, dahil sinabi lang sa kanya ni Aaron na bumalik muna sa Yuncheng,
kaya pakiramdam ni Mo Yang ay inabandon na siya. Hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ko kung iiwan mo akong mag-isa? Sabi ni Mo Yang kay Aaron na may malungkot na mukha. Sa harap ni Mo Yang, isang walang hiyang lalaki, direktang pinili ni Aaron na huwag pansinin siya at sinabing, "It's two people's business between you and Liu Fang. Ano pa ang gagawin ko sa iyo? At saka, may sarili akong negosyo na gagawin kapag babalik ako sa Cloud City." Nitong mga nakaraang araw, napakabilis na uminit ang pagkakapatiran ni Moyang at Aaron, kaya hindi gaanong natakot si Moyang kay Aaron, kaya nang ahas siyang maging walang hiya sa harap ng Aaron. "Nag-iisa ako. Kung gusto ni Xiaoguan para harapin ako, hindi ko siya kalaban." Nagpatuloy si Moyang. "Huwag kang mag-alala. Bigyan mo siya ng 100 lakas ng loob, at hindi siya maglalakas loob na gawin iyon." Sa mga salitang ito, naglabas si Aaron ng isang bagay na katulad ng perlas ng gabi at nagpatuloy, "Kung talagang nasa panganib ka, basagin mo ang bagay na ito at ako ay lilito sa unang pagkakataon." Pinaglaruan ni Moyang ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Aaron at sinabing may pagtataka sa mukha, "Napakalakas ba ng glass ball na ito na matatawag ka pa rin? Sana wala kang pagkakataong sumubok. Kung hindi, papatay ako ulit. Hindi ito ang gusto kong gawin." Sabi ni Aaron. Maingat na inalis ni Moyang ang glass ball, sinabi kay Aaron, "Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko gagamitin ang bagay na ito, dahil kailangan mong umalis, ipapadala kita." Ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, "Mas mabuting hanapin mo si Liu Fang. Walang kabuluhan para sa akin ang pagiging mapagkunwari." Awkwardly fished his head ni Moyang. Ang tunay na ideya sa kanyang puso ay ang hanapin si Liu Fang, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya ng Aaron ng ganoon kadali. Pagkalabas nila ng hotel magkasama, naghiwalay sila ng landas. Hindi na antala ng Aaron ang dagdag na oras, direktang tumawag ng kotse pabalik sa Yuncheng. Sa nakalipas na ilang araw sa Tungyang County, ang Aaron ay lubos na nag-aaksaya ng kanyang lakas. Kung hindi ito nauugnay kay Moyang, hinding-hindi niya gagawin ang mga nakakabagot na bagay. Gayunpaman, ipinapakita rin nito na talagang hindi mababa ang posisyon ni Moyang sa kanyang puso. "Munting kaibigan, alam ba ng pamilya mo kung mag-isa kang pumupunta sa napakalayong lugar?" Sa daan, tinanong ng driver ang Aaron, halatang natatakot na ang Aaron ay tumakas mula sa bahay. "Ang aking pamilya ay mula sa Yuncheng, at pumunta ako sa Tungyang County para maghanap ng kaklase." Nakangiting sabi ni Aaron. Nang marinig ito ng driver ay nakahinga siya ng maluwag at hindi na nagtanong pa. Tumingin si Han Sanchen sa trapiko sa labas ng bintana, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa destinasyon, at may ginawa siya na walang nakapansin. Nang siya ay nakaupo sa kotse, natagpuan niya na ang driver ay may matigas na sakit sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Hindi sinasadyang pinagaling ito ng Aaron para sa kanya. Para sa Aaron, ito ay isang maliit na tulong, ngunit para sa driver, ito ay isang nakakaligtas na pabor. Pagkababa ng bus, si Aaron ay bumantong hininga at sinabing may mapait na ngiti, "Mukhang hindi ako angkop para sa pagpatay ng mga tao, ngunit ang pagliligtas ng mga tao ay nagpapadama sa akin na nasisiyahan." Sa puso ni Aaron na pumunta sa yugtong ito hanggat hindi niya kailangan. Ngunit palaging may mga taong hindi lumuluha kapag hindi nila nakita ang kabaong, kaya walang ibang pagpipilian ang Aaron. Pumunta si Aaron sa gusali ng opisina ni Feng Chen. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nagre-recruit pa rin ng mga tao, ngunit karamihan sa mga departamento ay nai-set up, kaya nang dumating si Aaron sa pintuan, siya ay pinigilan ng security guard. "I'm sorry, hindi muna kami papasukin ng kahit sino dito pansamantala." Bagamat pinahinto ng security guard ang Aaron, ang kanyang ugali ay napakagalang, at hindi siya nakakaramdam ng kababaan. "Kaibigan ako ng amo mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede ko siyang hilingin na sunduin ako sa ibaba." Sabi ni Aaron. Ang security guard ay hindi nagpakita ng paghamak, ngunit sinabi, "Kung ito ang kaso, mas mabuting hayaan mo siyang lumapit. Ang gawain na itinalaga ng kumpanya ay hindi papasukin ang anumang iba't ibang tao. Hindi kita makilala, at sana maintindihan mo." Tumawa si Han Sanchen. Matyaga sa kanya ang security guard kaya wala siyang pakialam. "Tumawag ako kay Bruce Lee." Bagamat nakuha na ni Bruce Lee ang posisyon ng Presidente Feng Chen, alam niya kung paano nanggaling ang posisyon na ito,
Kaya sa unang pagkakataon na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa Aaron, tumakbo si Bruce Lee pababa ng hagdanan. Nang makita ng security guard si Bruce Lee, medyo nagulat pa siya. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Aaron kanina lang. Hindi niya inaasahan na matatawag talaga ng maliit na lalaki ang amo. Hindi pinahiya ni Bruce Lee ang security guard, ngunit sinabi sa kanya, kaibigan ko siya. Pagdating niya sa kumpanya sa hinaharap, maaari niyang hayaan ang kanyang sarili na pumasok at lumabas. Oo, boss, matapos makapasok sa kumpanya, nakita ni Aaron maraming busy na tao. Kakaalis lang niya ng ilang araw. The company seems to be on the right track, which made him a little unexpected, parang ang bilis mong makibagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malaki ang pinagbago ni Feng Chen sa loob lamang ng ilang araw. Nakangiting sabi ni Aaron kay Bruce Lee. Nahiya si Bruce Lee at sinabi sa mahinang boses, "Boss, hindi ako mabilis maka-adjust. Salamat sa tulong ng matanda ng Changjia, kung hindi ko alam kung saang departamento nahahati ang kumpanya." Karamihan sa mga taong ito ay ni-recruit ng matanda. Hindi na nagulat si Aaron. Kung tutuusin, sa personal na kakayahan ni Bruce Lee, napakahirap para sa kanya na gawin ang mga bagay na ito. At saka, hindi pa siya nagtrabaho sa isang seryosong kumpanya. Paano alam niya kung anong departamento ang dapat magkaroon ng kumpanya pagkarating sa opisina? Hindi na umupo si Han Sanchen sa posisyon ni Bruce Lee dahil ibigay niya ang kumpanya kay Bruce Lee, hindi niya sinasadyang ipakita ang kanyang posisyon, sa huli ay mahuhulog sa mga kamay ni Bruce Lee. Ang Aaron ay hindi magiging labis na panghihimasok. Kung ipagkanulo ni Bruce Lee ang Aaron sa proseso, ito ay ibang usapin, walang espesyal na nangyari kamakailan. Tanong ni Aaron kay Bruce Lee, "Hindi mo ba alam, boss?" Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!